Good morning guys. Ayan. Dito ako sa trabaho ngayon. Break time. Actually, hindi ito yung staff room namin. Ano to, storage. Lahat ng mga gamit, kung anik-anik yan. Mga napkin and everything. Dito ako nagbe-break or minsan sa PDR. Sa parang private dining room. Meron kami staff room pero pag gantong oras, morning kasi ako ngayon. Pag gantong oras, medyo maraming tao dun sa loob. Lalo ngayon, iwas sa tabi-tabi dahil may outbreak kami. Isang linggo na din yung outbreak. Pero ngayon medyo bumababa na. Kaya kailangan, naka-required kami na nakamas sa trabaho. Kaya mas prefer ko rito mag-isa. Tapos may bisita din kami. Ngayon, na darating dito sa trabaho. Kaya sinusuot ko na yung break ko. Maya lang balik na din ako. Sarap magpang umaga eh. Iba yung kumbaga, ang bilis matapos ng araw. After ng breakfast ng 9, ligpit, ready na for lunch. 1:30 tapos na, uwi na. Tapos yun nga, nakakapagpahinga pa ng mahaba sa hapon, nakakaluto ako ng mas maaga. Usually kasi pag panghapon ako, 6:30 na ako nakakauwi. Tapos pahinga konti, 15 minutes, tapos luto. Kaya minsan nakakain kami, 8 o'clock na, 7:30. 7:30 kapag mabilisan, diba, nakaprep na. Pero pag ganito morning ako, 6:30 luto na ako, kaya 7 nakakain na kami. So ayan, we'll see kung makapag-vlog ako sa lunchtime. Easy lang naman ang menu ko today, ravioli lang at saka salmon salad sandwich. Hello guys, ayan. Hindi na ako nakapag-vlog kanina sa trabaho, sabi ko mag-vlog ako. After break time, dire-diretso na eh. Susukan doon ng fishbowl yan. Gumakasay ko ng biryani, chicken biryani. Ano gamit mo? chicken thigh na boneless. Tapos ito yung side niya. Yogurt, plain yogurt na may tomato, cucumber, onion, at saka cilantro. Para maano yung anghang. Gusto ba? Konti lang muna. May Thank you. Kasi may sumobrang sauce. Lagyan doon ng fishball. Kasi dati sa may sa downtown, kumakain kami ron may Pero curry naman yun. Pero malamang masarap din yun dyan. Kaya lang medyo maanghang kasi yan. Nice, Jonas. Kain na. Kain tayo. Ayun Sarap. Papikit-pikit ka pa dyan Nananam na mo ng gusto. Ay, naikabit na pala yung Napakita mo ba to, dear? Naikabit na yung Gobi Lights. Hindi. Kinabit ka, hindi mo na, tinanggal mo ba yung pinaka-on yan? Hindi, ba? Ayan, naikabit na siya. Tapos magana na kami ng Christmas tree. Baka next week. Hello, ayun Antok na siya. Pagod OT. Tapos kulang silang tao, nagbakasyon pa. Dalawa ang nawala. Si Bo, tsaka si Rob. Isang may sakit ang anak, isang nagbakasyon. Dito pag may malit ka talagang anak, ang hirap Mahirap talaga. Kasi pag nagkasakit talaga, siyempre priority natin ang pamilya, di ba? Kami, swerte na lang talaga at malaki na yung mga bata. Napagdaanan na yun. Tapos napagdaanan na sa Pilipinas, kaso may katuwang kami dahil yung si Mami, pamilya si namin Atleti. nandun doon. Tsaka kung ano tanuman, emergency, isang text mo lang nandun na yung mga kapatid mo, nandun yung daddy mo. Kumbaga, tulong-tulungan dito. Pag wala kang pamilya rito, syempre. Pamilya. May pamilya naman sila, kaya lang yung asawa niya malayo yung tapos lahat Yung may family trabaho. side. Yun pa. Tapos yung nanay naman ni Bo, may trabaho rin. Tsaka yung mga kapatid niya. Ay, yung kapatid niya pala. Kaya walang maiwan doon sa may sakit. Unless hindi siya pumasok. No. Hindi nga siya pumasok. Tapos umukay daw. Tapos kanina, nag-ano na naman, nilalagnat na naman. Uwi na naman siya. Ilan taon na yung anak niya? 9 o'clock pa lang. 4, uwi 5. 5. 5. Yung mga ganong edad talaga, syempre, di mo maiiwan yun. Ang kagandahan nga doon sa na yan, kay Bo, may kwento ko lang. Kasi nung bago-bago yun, wala pa siya asawa nun. Wala pa siya asawa, happy-go-lucky, ganyan. Painom-inom. Trabahong late, ganyan. Trabahong uwi na ako pag gusto niya umuwi. Na-layoff siya. Ilang beses di siya na-layoff. Tapos kinausap ko siya kasi
Kumbaga, parang ano na rin eh. Kumbaga, hindi naman sa nagkukuya-kuyahan sa kanya. Pero parang kapatid mo na rin kasi Oo, talagang yung agwat ng edad nyo, di ba? Tsaka yung tinuturo ko sa kanya, hindi para mapasama siya. Tinuturuan ko siya na para mapabuti. Lalo na yung mga, ano, yung mga terms do sa trabaho namin. Kasi blaster din yung una patcher lang siya. Tapos naging kapartner ko. Di naging blaster na rin siya. Tinuturuan ko siya. Although medyo mahigpit din ako magturo. Laging na, ano, napapagalitan. Minsan naiinis sa akin. Ayun nga, sabi ko, ayusin mo kasi pag natanggal ka, kawawa naman yung ano mo, yung pamilya mo, Lalo siya lang pauumpisin na lang. inaasahan. Ganun nga nangyari. Tapos pinabalik siya. After ilang buwan, dahil dumami na uli yung trabaho, pinabalik siya. Kaso nagkaroon naman ng pandemic. Yun na. Pare-pareho kayo. Pare-pareho kami natanggal. Tapos nung bumalik siya, sabi niya, ang hirap pala mag-skip the dish lang, ano? Sabi niya, ganun, kawawa yung sasakyan, tapos lagi ka wala sa bahay, halos Maghapon. maghapon siyang wala, mas mahaba pa yung oras. Kaya ngayon, natuto na siya talaga na nagpupursige na siya. Nakita mo naman yung development niya talaga. Tsaka nag-mature na. Kumbaga Nag-mature na si bro. andun na sila sa stage na ano nagiging okay na sila, nasa set ng unti-unti. Kaklase ni ano yun, di ba? Nung katrabaho mo. Nakatrabaho ka ni Jai. Oo. Kaya minsan, ano rin talaga sa trabaho, lalo na, syempre, kung mas maedad ka, share mo syempre experience mo, ganto ganyan. Kasi hindi lahat yun natututunan sa ano sa wala sa libro lahat yun Yung mga experience na kakaiba, yung mga Sa buhay. discarding Pilipino, di ba? Diskarte sa trabaho, diskarte sa pamilya, na paano maitaguyod. Oo. Syempre sa mga nagsisimula, ikaw yung ikaw yung mag-guide sa kanila Lalo pagkatrabaho mo, hindi naman na iba yung kumbaga kayo magkakasama araw-araw. Kaya kung kakangina sa trabaho, busy din. Busy kami kasi outbreak nga. Kaya nga din ako nakapag-vlog, plano ko sana ipakita yung service namin ng pag may outbreak. Kasi ang dami namin trace. Kasi hindi sila pwedeng bumaba yung mga naka-isolation. Outbreak ng COVID. COVID, nakalango, wala na Ngayon, dami Kumbaga dati nagkakaroon pa COVID, 2, 3, natatapos ka agad yun. Itong huli, hanggang sa naging 8, 10, nung huli, Parami umabot ng almost 30 yung trays namin. So, separate ng ipe-plate yun. Wala na, hindi na. Tinulungan ko rin sila kasi siyempre pag ganun, tulungan. Sakit sa katawan ng COVID Para ka natrangkaso na hindi mo Pero malaman ang ron is baka daw sa sa vaccine. Kasi nung day before nung dumami yung mga nagkaroon ng libreng flu shot at saka COVID na vaccine. Binaksinan yung mga nagkaroon? Oo, di ba yung parang booster? Hindi, ibig sabihin, hindi COVID yun. Doon nag-start. Na So, Kasi kung mahina resistensya, tsaka sabi nga nila, once na nasa sistema mo na yung COVID, parang kumbaga, kinikiliti lang yung mo. Parang nag-activate ulit. Pero after naman nun, immune ka na rin naman. okay na sila ngayon, hindi pa rin. Nababawasan na, nagbababa na. Kahit pa paano. Kasi ngayon, rules is, pag nagkaroon ka 5 days na kailangan mag-isolate. Tsaka kung nagtatrabaho ka, kasi isang katrabaho, nagkaroon din Kaya nga lahat kami nakamask bawal. Bawal kayo tabi-tabi na pag break time. Kasi baka magkahawahan. Sa amin naman, tuloy-tuloy ang trabaho. Wala kang pay. Dami yung bumibigay. Bigla na lang ipapasok, ganyan, or Sa panahon sakit din ng katawan. nata Medyo. Sa panahon din kasi, tapos pawis ka, tapos malamig. Siyempre, iba-iba na ang Tsaka sa katawan. trabaho nyo, init-lamig din, di ba? Oo. Mainit doon sa loob namin kasi may oven. Paglabas mo naman, Biglang lamig. biglang lamig. Tapos ang dami nyo pang sakit sa likod kasi minsan ang dami nyo rin magbubuhatin, ganyan, or yung i-guide mo yung mga tubong mga bibigat. Wala. Kakita nyo naman paano yung niya. Kaya minsan, sa totoo lang, naghahanap-hanap na rin talaga ako ng ibang trabaho na medyo magaang-gaang Nag-apply siya sa sa Indeed. Sa City Tsaka of Calgary talaga City of target Calgary ang tinatarget niya. Pinapasahan niya. Sabi ko, sige lang, try lang. Kahit hindi, kasi
usually naman, yung mga ibang qualification, medyo similar naman doon sa nalalaman ko. Sabi ko naman, kung mabibigyan ng pagkakataon na ma-interview or ipakita sa akin kung paano gawin, siguro naman kaya ko naman gawin Natutunan mo eh. Gaya nung coating at saka ng blasting. Di mo naman talaga Ano alam yung yun. Di ba? in-apply ko kahapon, pinasa ko? Trackman sa sa ano ba yun? Sa rail dito sa downtown. Ikaw yung magme-maintain ng mga relays. Sama ka doon. Rain or shine, snow. May service naman kayo. Hindi ka may naman. service. Tsaka hindi lang naman ikaw mag-isa. Ang number one nila doon, yung wala kang huli. Tapos marunong ka mag-drive ng mga equipment doon. Wala ka naman huli. Kaya nga sabi ko sa tiyagain niya, noong una, nagcha-check kami sa sa Alberta Health, yung porter. Kaso doon, kasi parang, pahirapan din talaga kasi Internal internal, tapos kailangan makapasok ka muna, start ka muna as casual. Hindi ka makakita sa, bihira ka makakita sa Alberta Health na nakapost Post. Meron, pero ang bilis mawala. Kumbaga parang pinopost lang nila. Tsaka pag nag-try ka daw, start ka muna ng casual. Tapos hanggang sa part-time. Taon ang binibilang bago ka makakuha ng full-time. Kaya sabi ko, iniisip din namin, sabi ko, baka matanggap naman po siya, magbabakasyon pa naman kami ng October. hindi siya, baka daw hindi siya hindi ako payagan, payagan. mamiss ko yung bakasyon na yun. Kaya sabi ko, baka next year na lang, Pero, siyempre, kung andyan ang pagkakataon, pagod ka na rin sa trabaho. Sabi ko nga sa kanya, hindi na yung hindi na yung sa sahod. Kung gusto mo talaga umalis ka na dyan. Kasi pagod, iba na yung pagod ng katawan yung iba kasi, nung nasa Korea kami nun, 20 ilan lang ako nun? 25? 29. 29 na ba ako nung nasa Korea? Pati, ang pasok namin nun, 7 to 11. Ando ka pa sa prime mo din ng time na yun. 7 ng umaga hanggang 11 ng gabi. Yung baga ang katawan mo kaya Ngayon kasi, kaya nung isip mo, pero yung katawan mo, hindi na kaya. Siyempre, pag umiidad tayo, hindi naman na hindi naman na kami bata. Pare-pareho ng tumatanda, kaya ramdam na talaga. Nararamdaman na. Oo naman, kahit ako, pagka yung... Siguro kung okay lang dati kung hindi ako nagkaroon ng surgery, pero after kasi ng surgery, Nag-iba na, hindi gaya dati, pag nagbuhat ako, yung lalaki pag kami mga delivery ngayon, bumibigay yung, isang kamay ko pagka sobrang bigat na So, alam mo na, Ano ramdam na. magbuhat kasi nung mabibigat doon. Hindi naman mapipigilan yun. Alam mo naman sa kusina. Gamitan mo ng mga... Ginagamitan ko ng cart Kaya syempre, ililip mo pa rin yun, di ba? Hindi, kahit pa paano, hindi na maglalakad na malayo. Lagayin lang namin ng supan lalaki. Although tinutulungan naman lang, kaya hindi naman sa lahat ng pagkakataon pwede kang, patulong naman. Syempre, ako naman di ba? Kung kaya ko naman. Mahirap din talaga Mahirap din talaga yung mga trabaho dito sa Canada. Pero kung tutusin, syempre, sulit din naman yung kikitain mo. Mahirap. Mas malaki Mas sinasahod. malaki sinasahod. Hindi naman. Yung iba, madali lang. Ito mo desisyon. Iba naman yun. Syempre, yung mga yun, nandito na nag-aaral Hindi naman tayo. Kung tayo siguro napunta rito na mas bata pa. Baka. Nakapag-aaral na maganda-ganda. Pero ano pa man, maganda na maximum mga naging trabaho natin. Kaya talagang katawan ang gamit. Mostly katawan. Pero ako, yung trabaho ko na yan, lalo sa retirement homes, kahit tumanda na ako dyan, okay lang kasi luto ka lang naman. May mga times na talaga na time pressure. Hindi nga lang gaya nung sa inyo na time pressure na kasi may deadline. Tapos pagod pa. Bugbugan pa. Kaya nga suggest sa kanya, hanap ka na lang kung talagang kahit mas mababa. Sabi ko okay lang. Sabi ko kaysa naman yung hirap yung katawan. Back to zero kasi minsan Kaya lang, sabi nga niya sino yan? Ni 50 Cent kagabi? Ni 50 Cent. Ano sabi If niya? you want to improve, leave it behind. Parang ganun. Parang umalis ka. Huwag ka matakot umalis. Sabi niya, kung di ka alis, di mo Di nila malalaman yung worth mo. Hindi mo rin malalaman yung worth. yung kaya mo. Yung kaya mo na gawin. So, ayun nga, nag-iisip-isip. Minsan, parang, lilipat pa ba? O dito na magre-retire? O
Iba kasi pag sa, ano, sa government ka nagtatrabaho maganda-ganda yung... Tsaka maganda benefits eh. Ah. Yun naman ang target eh. Tapos syempre nga kahit papaano yung Tsaka yung union. Malaking bagay yung union. unionize. Kahit na nagbabayad ka sa union, Sulit naman yun. yung bibigay sa'yo talaga yung tamang sweldo mo. Sa amin nga, dapat to. Malaki talaga yung sweldo namin Kaya lang nag-iba kayo. Kung siguro yung dati yung dating may-ari, baka. Baka, hindi. Kaya alam, binenta na Naging corporation na Naging corporation ka syempre. Kaya, medyo, nag-iba. Pero dati talaga maganda no? Hmm. Ngayon, hindi pantay-pantay. Dati pantay-pantay ang bigay Ngayon depende na. Depende na. Ngayon, depende na. Kaya sabi sa akin, wag mong pag-uusapan yung sweldo at kung ano binibigay namin sa inyo. Kahit naman saan, bawal naman Hindi, ibig sabihin baka pagsilosan. oo, ganun nga mangyayari talaga. Kaya, pag tinatanong ako nila, magkano sweldo mo? Kagaya na sa'yo, alam mo naman yun. May nagtatanungan sa inyo ganun? Sila, di ba, si Bo nga, tsaka yung mga Yung ibang mga Pilipino. Mga ibang Pilipino, kahit yung mga matatagal na rin, yung mga 15 years na, 12 years. Sabihin yung sweldo niya, tapos parang huhulihin ka. Hindi, kumbaga ano yun Nakapal yung sweldo mo gaganon na lang ako. Hindi ako ganun Ano yun kumbaga hindi na kailangan pinag-uusapan yan. Tsaka, Hindi mo na kailangan tanongin, di ba? Na, hindi ko na kailangan tanongin, hindi ko naman kailangan niya iyabang na ganun yung sweldo mo. Basta alam naman nila kung ano yun. Kaya lang sa kanya, sitwasyon niya ngayon, either sweldo or ngayon, Hindi, swerte di na mo kung kasi makahanap siya ng makahanap yung ganun sweldo Basta-basta Start ka talaga uli. Yun ang nga sinasabi ko mag-ano ka kung ano pipiliin mo. Ngayon kung Sweldo yung mga benefits ko doon, yung biroy mo, mag-umpisa ka sa bakasyon mo, parang 1 week lang, 2 weeks, parang ganyan, a year. Ngayon naman, pwede na tsaka hindi, yun nga, yung ano mo. Kumbaga doon, pag sinabi pa rin, hindi ako makakapasok ngayon, kumbaga madali na. Tsaka gusto magbakasyon, sige, go ahead. Basta maibuk. Basta may coordination lang talaga. Yun nga, yun yung mga pinag-iisipan ko ngayon. Kung ano nga ba talaga. Mali Nilipat na yata ba ako siya? ng pasa nun. Baka mamaya tawagin nga ako nun Inaalala niya, nagpasa kasi siya ng isa, ng ano Yun nga, isa release nga Meron ka pa pala sa isa, di ba? Hindi, Sa yung sa water treatment naman, hindi ko, meron sila hinihingi na, na parang course. Na, Pero who knows, di ba, minsan, pag nabigyan ka ng pagkakataon, kung para sa'yo talaga, di ba? hindi, tsaka depende rin sa isasagot mo talaga kung ano. Minsan kasi pag ganun, nag-a-apply ako, nagre-research din ako ng mga dapat malaman. Oo naman. Siyempre, mahirap na may pupunta ka Mahirap sa pupunta ka interview din, na. Tapos wala kang kaalam-alam Yun nga lang, sana mabigyan ka ng pagkakataon na matawagan, may na interview. makausap. Kaya siyempre, habang umiidad kami, doon na kami sa plano, anong plano natin. Tsaka ngayon, ang daming competition talaga dahil nga sa sobrang daming mga immigrants dito, Dami naghahanap ng trabaho talaga. Pero dala na rin talaga yung mga ibang employer na Canadian kasi marami raw kumpleto sa resume, alam lahat. Pag upo daw doon, hindi alam. Hindi kaya na actual. Hindi kasi naman pare-pareho talaga. Oo. Alam mo naman, siyempre pagdating, pwedeng maganda yung resume. Kanina nagpaparinig pa si James Ako nga din gusto ko rin magbakasyon ng 1 buwan Lahat pala kayo gusto magbakasyon sa buwan. Sabi niya, gusto ko nga rin magbakasyon ng 1 buwan, kaya lang, walang papalit sa akin. Ako, nagagawa ko naman yun, Hindi, sabi niya ganyan. Ako pa rin yung nakapirma dun Gusto ko yung, ikaw na yung nakapirma. Sabi ko, ewan mo lang. Malamang, pag ako na pumipirma dun, lahat na ng trabaho dun lalo na. Lalo na sasapuin mo. Kaya sabi ko, nako, delikado. Okay lang sana kung mag-hire sila ng kapalit mo. Parang ganun, di ba? Tulungan kayo dun. Hindi. Ganun Pag wala lang siya. Pag wala lang siya, di parang panakip ka lang din dun. Di mo rin ma-practice ng gusto yun, di ba? Hindi, mapapractice mo pala ng gusto. Gawin mo. Gawin mo yan, upo na Pero lang. maganda nga yun kasi kung lilipat ka, mas kaya lang, ganun na naman yung... Hindi, ang deal dun 2 years do sa level 1. Another 2 years do sa level 2. 4 na taon.
Tapos wala raw increase doon sa sweldo kasi yung Sila nagbayad. sila nagbayad ng course mo. Fast track. Sabi naman nung partner ko na na si Rob. Madali lang naman yun, kaya alam, mainitin yung ulo ko eh. Pag di ko na nasagot, na-confuse na ako. Wala na. Wala na. Sabi ko, bakit? Ano ba? Actual. Hindi, actual, tsaka ano ba ako, Written. yung time pressured ba? Hmm. Oo nga, isang oras yung binibigay sa akin, bawat ano eh. Ha? Isang oras ang dami nga ba? Ano na? Sabi ko, isang oras, halos maghapon yung ano namin eh. Siguro nga, nape-pressure kasi siya. Hindi, isang gapon eh. Di gusto Sa mag-aral. bagay, nung Inaalo ka kami, naman eh. nag-course kami nung sa Crane. Nag-course kami sa Crane. Tapos may mga computation nga, yung mga Bigla na lang tumayo tapos binalibag yung ballpen sa gitna ng lamesa eh. Bakit? Hindi lang kami lahat eh. Naiinip lang siya. Nainis. Hindi niya makompute. Tapos nihila yung papel kong gano'n din. Sabi habang Kokopya. nagko-compute ako, paano ba yun? Paano ba yun? Gano'n. Sabi ko, hindi ko nga maano eh. Teka muna, tatapusin ko muna yung sa akin. Sabi ko gano'n. Tingin na sila. Hey, quiet. Tapos gusto pa mag-schooling, lalo na. Simple-simple lang naman yun. Long method nga lang ng Yeah. Ay, naka. Pero, syempre, may mga edad na minsan na mabilis yung instructor. Parang ang bilis ng dating sa kanila. Hindi yung mga Siyempre, mas matatanda pa sa iba doon eh. Matatanda na talaga yung ibang kasama ko doon. Mga doon na nagtandaan, kaya... Tawanan niya kami ng tawanan dahil yung crane nung pag sinabing stop yun, papagpag yun eh. Kailangan, bago mo i-stop yun, dahan-dahan, pinipitik-pitik ng ganyan. Yung mga matatanda, barumbadong gumamit ng crane. Tumatama talaga doon sa mga obstacle na nakalagay doon eh. Pagsak agad yun. Oo, may 100. Kada bangga mo, minus 20. Laki. Isa, naka-4 na bangga. Sabi ko, wala na. Bagsak na. Pinaulit sa kanya. Ayun na. Kahit nga naman yung trabaho, yun nga lang kaya hindi rin niya maiwan trabaho nila. Kasi parang lang din sila doon eh. Parang pamilya na rin sila sa tagal eh. Yun lang. Yun. Kaya lang may mga time na inisan lang din sila. Lalo alam niyo na pag naiedad. Pag maiedad na, mainitin ang mga ulo. Pero normal naman talaga sa trabaho yun. Yung magpipintura ka, bigla may makikialam din sa ginagawa mo. Sabi mo ganun. Sisigawan ka rin, hindi din. Ganun talaga. So, Ay, nasa sa'yo yan, yung decision na yan. Ganun talaga. Ako naman, kung ano man yung maging decision niya, ano man ang niya, nakasuporta lang naman ako. Ganito nga, lagi nga may nagtitigya ka yung ganito kasi lagi ka nakasuot ng mask. Mask. Hindi ako nag-uubad ng mask doon minsan eh. Mahirap na eh. Delikado rin yun, di ba? Hindi sila, mga hindi nakamask yun eh. Yayaman sila. Oo, wala nagmamask. Matatanda na sila, alam na nila yung ginagawa Yun nila. nga, Sabi nga, marami na nga raw sila nagastos sa sigarilyo nila eh. Puro na naninigarilyo. Yung pa, mga naninigarilyo, ikaw, di ka naman naninigarilyo. Di mas may naman, ingatan mo yung baga mo. Ay, Yun lang naman, naichika lang naman namin sa inyo kasi mga bagay-bagay na tumatakbo sa... Kaya lilipat ba o hindi? Sa panahon ngayon, parang... Ang hirap kasi maghanap talaga. Mahirap talaga. Tapos, unang-una kung may stable ka ng trabaho, parang ang hirap i-let go na what if. Ang daming what if. Na baka paglipat mo, biglang Mas masahol pa, di ba? Mas masahol kasi di mo alam yung sistema or baka biglang mag-layoff kasi tapos ikaw ang bago, ikaw ang ma-layoff. Yun pa. Mga ganun bagay. Lalo pa sa city. Daming mga naghahangad dyan eh. Pero yun yung naisa man ng city. Kung matanggap Hindi, mo. syempre, provisionary ka pa rin doon. Yun lang. Tagal daw doon bago Tagal. Years yata yun eh. Pero ano lang, dasal-dasal lang. Gagayad naman niya tayo kung saan tayo. Yung mga thoughts lang naman. Tsaka yun nga, minsan talagang pressure na kami doon sa trabaho. Skeleton crew kami, hindi kumuha ng ang daming mga kinuha na bago. Hindi magkaintindihan. Yung iba na aksidente, yung iba na nakadisgrasya ng mga gamit. Hindi may iwasan. Yun yung ng trabaho niya. Delikado talaga. Yung iba nag-aalisan na lang. Hindi wala kinaya. natira. Isa na lang yata natira doon. Kasi nag-hire naman sila. Kaya lang talaga hindi kinakaya ng iba. Hindi basta-basta. Hindi gaya nyo na nakapag-adjust na kayo sa tagal eh. So we'll see. Ang susunod na kabanata. Kabatana. Baliktad. Kabanata.
Ay, nako. Ayun ako. So, maraming salamat sa inyo guys. Sa Ay, inyo mga nag-a-advise dyan, di ba? Siyempre. Ah. Maraming salamat sa inyong panonood. Lalo sa aming mga masugid na manonood. Manonood. Yan ang adventure ng buhay natin. Bawat isa sa atin may ganyan mga decision making. Darating at darating yun. Yung magdedesisyon tayo ng ano ba, medyo mahirap. Oo nung ano nga lang, di ba, nung nakalipat ako sa, ano nun, doon sa Canadian Greenfield. Tapos tumawag na ako sa kanila, kinausap ko na, di ba? Sabi ko, baka hindi na ako bumalik. Binigay na nga yung ano, severance pay ko nun, di ba? Medyo mabigat din sa kalooban. Kasi syempre, ganun talaga. kasama matagal yun. Saan kumbaga ano ka na na-at-ease ka na sa trabaho eh. Tapos syempre panibago simula kung lilipat. Pero nasa sayo pa rin talaga. Nasa sa atin yan, ang mga desisyon na yan. Kung Tama. anong makakabuti. Pag-isipan ng gusto. Kaya terong-tero na naman kami. Para kami nag-uusap lagi. Isang araw, gray. Gray. Para kami gray. Yung green. Nakaraan yung pink mo na bulaklak eh. Oo. Tapos ako naka-pink din. Ayun ako. So paano guys? Ayan, ako'y day off na. Tapos siya. Pasok pa rin. Yun lang, busy-busy siya. Ako siya nakauwi. Hapon na. Ganun Kaya, talaga. pero hindi siya nakatulog. Kaya sabi ko na matulog para kumaga tayo matulog mamaya. So yun na naman guys. Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.